prepare our hearts for the listening of the Word of God this evening. Amen. So we all stand up, please, and Sir Conrad will come and give us the Word of God this evening. Alright, isang mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat at salamat po sa Panginoon. At muli tayo po ay makapaghayag ng salita po ng Diyos. At salamat sa ating mahal na pastor for the privilege na muli ay maging pagpapala po para po sa isa't isa. At salamat din at nandito po kayo at naharating po kayo dito po sa ating pananambahan. Amen! Are you excited mga kapatid pag nandito po tayo sa bahay pananambahan? Alright, I hope na kayo po excited pa lalo na muli na makakapakinig tayo ng salita po ng Diyos. Alright, so again, ay palagyan ko pong sinasabi po dito every time na tayo po ay pupunta po sa bahay pananambahan, lagi ko po nire-remind before I start the preaching is to accomplish your purpose. Always, mga kapatid, no? Yan po ang dapat nating hangarin every time na kayo po ay pumapasok po dito sa auditorium po na ito. Hangarin po natin na after this may matututunan tayo. Kahit isa lang mga kapatid, and then isa pamuhay mo yun. Kahit isa lang na isang prinsipyo na maririnig nyo po dito sa pulpito pong ito, kahit hindi po, kahit sino pong preachers ang haharap po dito, ay magandang meron tayong makuha at babaunin natin at isa sa pamuhay po natin. Yaan ang napakagandang maging kaugalian po natin every time na tayo po ay pupunta po dito sa bahay pananambahan. Amen? Amen, amen. Alright, sige po. At para mabilis po tayo at medyo maaga po ang ating oras ngayon. At mabilis lang naman din po ako mag-preach mga kapatid. Alright, so grabing ano ko talaga. Grabe no, pag ano talaga. Nakikita ko pa si Sir Ponching, di ba? Lalo. Sige po, buksan po natin ating mga Biblia in the book of John. Hindi ko may namin tubig ko, nangiginig yung kamay ko. Book of John, chapter 16. Are you there? All right. Book of John, chapter 16, in verse number 13. All right? The Bible says here, "Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come." Alright, at susundan po natin ang ating mahal na pastor with regards with the series of message, mga kapatid, patungkol po sa Jesus and the Holy Spirit. Napakagandang aralin po nito. Habang ako po ay nag-aaral ng kanyang salita, mga kapatid, ay talagang makikita mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu talaga. Alright? So, I pray na maabot ko po ang pangailangan po natin spiritual sa bawat isa at muli ay magandang mapagbulay-bulayan po natin ito. Alright, tayo po muna saglit na malalim. Let's all pray. Dakila namin Diyos Ama, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras po na ito. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon po na ito. Muli ako po inyong magagamit sa paghahayag ng inyong pong salita. Panginoon, I cannot do this without you, but please, use me. Make me a blessing, Panginoon, sa inyong pong mga anak. Holy Spirit, please, flow through me, Panginoon. At inyong pong pangalan ang ma-lift up sa mensahe pong ito, Panginoon. Hindi po ako, Panginoon, kundi ang inyong pong pangalan ang siyang dapat ma-lift up. Give us the right spirit and the right attitude, Panginoon, sa pakikinig po ng inyong pong salita. At patuloy po kayo ang maitaas. Ipaalala niyo po, Panginoon, yung aking mga napag-aralan. At dalahin ko po, O Diyos, na patuloy po kayong manguna sa akin, Panginoon. Salamat po
Lahat po ng papuri ay binabalik namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, sige po, makakaupo na po kayo. Alright, sa pong mapagpalang gabi po muli po sa inyo pong lahat. At tulad nga po ng aking nabanggit po kanina, ang ating pag-uusapan ay patungkol po doon sa series of message ng ating mahal na pastor, patungkol po sa Jesus and the Holy Spirit. Okay? Napakahalagang pag-usapan po niyan, mga kapatid. At ngayon dito po sa ating tatalay, mas magandang malaman po muna natin, ano ba ang Holy Spirit? Alright? Para at least magkaroon po kayo ng background or magkaroon po kayo ng idea patungkol po dito, mga kapatid. Okay? The Holy Spirit or the Holy Ghost is the third person of the Trinity. Ulitin ko po, mga kapatid. Alright? The Holy Spirit or the Holy Ghost is the third person. Take note of that word, person. Persona po siya. Okay? Persona po. Third person of the Trinity. We, Baptists, tayo po, na Baptist, tayo po ay naniniwala sa Triune God. Pag sinabi po nating Triune God, T-R-I-U-N-E, Triune God, or Trinity, tayo po ay naniniwala po dyan. Tama ba ako? Amen? Alright? Naniniwala po tayo dyan as a Baptist, no? At sa biyaya po ng Panginoon, ako po sa PSS, ako po ay isa sa mga instructors po ng Doctrine of God. At salamat naman at nataon din po sa akin itong preaching po na ito. Ano? At pinapaliwanag po namin, isa sa mga topic po namin doon sa Doctrine of God ay patungkol po doon sa Trinity. Magandang maliwanagan at magandang makita natin yung beauty, yung kagandahan po ng Trinity. Kaya kung gusto niyo pong malaman o patungkol pa, deeply patungkol po dyan sa Trinity, enroll sa Philippine School of Scriptures. Okay? So again, sabi ko nga po sa inyo, the Holy Spirit and the Holy Ghost is the third person. Persona po siya. Okay? Kaya He is co-equal and co-eternal with God. Okay? Naunawaan niyo po yun? I hope na nakuha niyo po yun, mga kapatid. Alright. So, I hope nakuha niyo po yun, ha? He is a co-equal and co-eternal with God. Kapag kayo po ay nagsusulat, kayo po ay nagkukuha ng notes, mga kapatid, gawin niyo po ito. Alright? God the Father, God the Son, sulat niyo po kung gusto niyo po, wala pong problema. Ito lang po isang simpleng explanation para po sa sinasabi kong Trinity. Alright? God the Father, God the Son, and then God the Holy Spirit. Lagyan niyo po ng tatlong guhit yan. Guhit dito, guhit din dito, guhit din doon. Doon sa guhit na yon, lagyan niyo po ng is not. Alright? Lagyan niyo po yon. So, kung babasahin na po natin to, God the Father is not God the Son. God the Son is not the God the Holy Spirit. And the Holy Spirit is not God the Father. Nakuha niyo po yan? Alright, pag nakuha niyo po yan. And then, dito po, yung tatlo po na yan, lagyan niyo rin po ng guhit, tatlo rin. Tatlo. Then, lagyan niyo po ng isang bilog sa gitna. Alright? And then, yung guhit na yon na isa lang, lagyan niyo ng is. Alright? Lagyan niyo ng word na is, I-S. At doon sa gitna na yon, ilagay niyo yung word na God. Alright? So ano na mangyayari nun? God, the Father, is God. God, the Holy Spirit, is God. God, the Son, is God. That's why they are co-equal. Nakuha niyo po yan? Alright?
So, ibig sabihin, mga kapatid, bakit ko po pinaliwanag yon? So that magkaroon kayo ng idea, no? Magkaroon ko po kayo ng idea kung ano pong meron pagdating po sa Holy Spirit. Alright? Isa po siyang persona. At doon po, marami pong katibayan, marami po sa Biblia. Actually, the word Trinity itself, hindi mo po makikita dito sa Bible. Wala po talaga. Pag hinanap mo po yan, kahit ipayin nyo po, wala pong lalabas dyan na Trinity. But the essence itself, the triune God itself, nandoon po yan. Very evident po yan. Nabanggit po ng ating mahal na pastor, yung baptism na lang ng Panginoong Jesucristo, very evident na yun. Kaya nga ako po ay naglubos na nagtataka sa napakaraming mga relihiyon na hindi naniniwala na si Kristo Jesus ay Diyos. Bakit may mga nagsasabi? Sabi ko nga nalagtawan kaya nila yun? Nalampasan kaya nila yun, yung baptism ng Panginoong Jesucristo? Bumukas yung yung langit at sabi, "This is my what? Beloved Son." Sino kayo nagsalita nun? Wala namang Bluetooth speaker during that time. Di ba? Kaya nga po sabi ko po sa inyo napakagandang pag-aralan po talaga nito. Alright? So I hope na naintindihan niyo po kung ano pong meron sa Holy Spirit. So simple lamang po yun, no, na illustration, para magkaroon po kayo ng pagkakaintindi. Kaya nga po, they are co-equal, walang mas mataas, wala pong mas mababa, wala pong mas mahina. Wala pong ganun, mga kapatid. They are co-equal. Kung anong kayang gawin din nun Holy Spirit. Ganun makapangyarihan. Kaya nga ang Holy Spirit is not a force. Hindi lang siya puwersa, mga kapatid. Ang Holy, sabi ko kanina it is a person. Persona po siya, mga kapatid. Yan po ang Holy Spirit. And then the Holy Spirit dwells in a person who accepted Christ as his Lord and personal Savior. Ibig sabihin po nun, bawat isa po sa atin na nandito ngayon na ikaw ay ligtas na, kapatid, at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, you have the Holy Spirit. Nasa sayo, kapatid. Nasa sayo na yun. Yun nga yung sabi ko kanina each person. Yan po ang kagandahan po niyan, mga kapatid. And according to Ephesians chapter 1 in verse number 13, we are what? Sealed by the Holy Spirit. We are sealed by the Holy Spirit, mga kapatid. So ibig sabihin, nasa sa atin po siya. Nasa sa atin po ang banal na Espiritu, mga kapatid. Yung co-equal with God the Father. Co-equal with what? God the Son, mga kapatid. Nasa sayo. Nasa sayo. Ikaw na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa sayo yun. Kaya nga po gusto ko pong lubos na ipaliwanag po sa inyo para makita ninyo na hindi ito kwentong comics. Hindi po ako nagsasabi dito na, uy, paano yun? Nasa akin ang banal. Kasi minsan ang thinking natin, pag nasa atin ang banal na Espiritu, manginginig tayo, ganyan tayo. No. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng banal na Espiritu. Hindi po ganun na parang tatayuan muna tayo ng balahibo dito, tapos para manginginig-ginig, bubula yung bibig, tapos, alright, nasa akin na ang banal na Espiritu. No. Tama. Epilepsy yata yun. Alright, hindi po ganun. Kaya nga po, binabalangkas ko po sa inyo yun. Patikim lang po yan ng Philippine School of Scriptures. Patikim lang po yan. Kung gusto niyo, sabi ko kanina, kung gusto niyo pong malaman ng deeply patungkol po dyan, mag-enroll po tayo. Okay? Bukas pa po enrollment, sabi po nga ni Sir Maki kanina. Now, why do we need to study this? Bakit natin kinakailangan? Pag-aralan yung banal na Espiritu. And para saan to? Ano yung matutulong ng banal na Espiritu bilang isang Kristiyano? Anong meron dyan? Alright? Punta po tayo dun sa text na binasa po natin kanina.
Dito po sa text na binasa po natin kanina, sabi po dito, howbeit, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whosoever He shall hear, and that shall He speak, and He will show you things to come. This message, mga kapatid, of Jesus Christ to His disciple, ay ito po ay mensahe po niya bago po siya i-crucify. Alright? Ito po yung tagpo na ito, mga kapatid, para at least makita nyo po yung konteksto ng ating pinag-uusapan. And the disciples are so confused and they are so worried. No? Ang nangangamba sila, they are so confused, they are so fearful, and they are so sorrowful. Kasi ang Panginoong Jesucristo ay mawawala na. Alright? Mawawala na ang Panginoong Jesucristo. Akalain nyo po yun, just imagine, ilagay nyo po yung kalagayan po ninyo doon sa mga disciples na kasakasama ninyo, gumagawa ng miracle yung Panginoong Jesucristo at malakas naman siya, and then suddenly sasabihin niya, mawawala ako. Mawawala na ako. Iiwan ko na kayo. Just imagine that kind of feeling, mga kapatid, na sa ganong klaseng pakiramdam, na wala naman siyang nararamdaman. Hindi naman siya, wala naman, malakas naman siya. Kanina lang gumagawa naman siya ng miracles. Pero bakit ganun? Iiwan niya na kami. Just imagine that kind of confusion, mga kapatid. Tapos binanggit niya pa, kung babalangkasin niyo po dito sa verse 1 up to verse number 4, pag ikaw ay sumusunod sa Kanya, magsasuffer ka pa ng persecution. Akalain niyo po yun? Akalain niyo po yung ganong klaseng iiwanan tayo. Kaya grabe ang pangamba ng mga disciples. Alam ng Panginoong Jesucristo kung ano rin ang mararamdaman ng mga disciples po niya. Alam din po niya. That's why binanggit niya po itong mga katagang ito. Kaya binanggit niya po itong mga katagang ito. Na alin? Anong sabi niya? Howbeit, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Kaya nabanggit niya itong mga katagahan na ito. Kasi alam niya that they are fearful. There are, may pangamba, may nangyayaring hindi maganda sa kalooban ng kanyang mga disciples. But no, wait, alright, I have a comforter for you. Bibigyan kayo ng Spirit of truth to guide you. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya dapat hindi kayo mangamba. That's the context, mga kapatid, nung ating pinag-uusapan. Para makita po ninyo, bakit binanggit yun ng Panginoong Jesucristo? Anong nangyari? Ano ba yung tagpo na yun? Gayan po yung tagpo na yan, mga kapatid. Kaya nabanggit niya yan, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, mga kapatid. That's why it is very important to know the importance of the Holy Spirit, mga kapatid, in this context. Mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi na kung gaano kaimportante ang Holy Spirit, mga kapatid. Mismo sa bibig ng Panginoong Jesucristo, makikita natin ano bang ginagawa ng banal na Espiritu. By the way, the title of the message is The Spirit of Truth Leads to Christ. The Spirit of truth leads to Christ. Yan po, actually, mga kapatid, kaya nga kung binabalangkas po ito, para maunawaan natin, ano ba ang layunin, yan po ang gustong ipaabot ng ating mahal na pastor para po sa atin. Kung bakit natin pinag-uusapan ang kahalagahan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Pinakita po sa atin dito, na nakitang-kita natin dito sa text po na ito, ang kahalagahan kung bakit mahalaga yung banal na Espiritu. Because number one, mga kapatid, the Holy Spirit will guide us into all truth. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Kaya nga po ito po yung lagi po natin kala lang natin yung usapin na ito ay parang ang hirap intindihin, Holy Spirit. No, mga kapatid, hindi kaya nga natin binabalangkas po ito kasi the main mission of the Holy Spirit is to guide us. The main mission of the Holy Spirit, mga kapatid, is to what? To point us to Christ.
Yan ang pinakalayunin ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kung bakit natin pinag-uusapan yan? Para tayo po ay lalo pang mapalapit saan? Sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga binanggit po dyan ng Biblia kanina eh. Howbeit, kung paano pa tayo mapapalapit ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Heso Kristo? Because He will guide us into all truth. Yan po yun. Yan po yung kahalagahan po niyan. How does the Holy Spirit will guide us to Christ? Alright, because He will lead us into all truth, mga kapatid. And that truth right there is none other than the Lord Jesus Christ. Same in this context, mga kapatid. Same in this book right here. Binanggit po niya in John chapter 14. Ano sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So He's the truth, mga kapatid. Kaya nga po yan po yung dapat nating malaman. Akala lang natin, banal na Espiritu, meron na tayo. Alright, that's it. No way. The Holy Spirit will guide us to know more about Christ. Kaya wag natin babaliwalain yung banal na Espiritu, mga kapatid. He will guide us to know more about Christ. Yan po ang layunin, yan po ang pinaka-goal, mga kapatid. Kaya nga, pag lalo mo siyang nakilala, iginaid ka ng banal na Espiritu na lalo mo kilalanin ng Diyos, alright, patuloy mo siyang mamahalin. Patuloy mo siyang paglilingkuran. Patuloy mo siyang pagsisilbihan. That's the Holy Spirit. That's the work of the Holy Spirit. Ganon katindi, mga kapatid, ang banal na Espiritu, because the Holy Spirit will let us understand the things of God. Because without the Holy Spirit, we cannot understand the things of God. Ulitin ko po, mga kapatid, yung banal na Espiritu ang siyang magpapaintindi sa atin ng alin? Ng mga patungkol sa Diyos. Yan ang magtutulak sa atin. Patungkol na para maunawaan mo lalo ang Diyos, kapatid. Because without the Holy Spirit, hindi mo maiintindihan ang gawain ng Diyos. Pag wala ang Holy Spirit, mga kapatid, hindi mo maunawaan bakit ka pumupunta dito sa church. Without the Holy Spirit, mga kapatid, hindi mo maunawaan bakit ka nagso-soul winning. Without the Holy Spirit, hindi mo maunawaan bakit ka nagbabasa ng Biblia. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Hindi naman natin ninanais, mga kapatid, na magsuot ng ganitong klaseng kasuotan eh. Di ba? Hindi ko naman ninanais yung ganito. Way back then, hindi ako nag-aawak ng Biblia. Way back then, wala akong ganitong klaseng kasuotan. Way back then, hindi ako nagpipreach, mga kapatid. But by the grace of God and the work of the Holy Spirit. That's the work of the Holy Spirit, mga kapatid. He will guide us into all truth. Kaya nga, mga kapatid, hindi mo alam, hindi mo ninanais, hindi ka nagso-soul winning dati. Hindi ka pupunta ng area. Tama ba ako? Pero simula nung ang Diyos ay nakilala mo, simula nung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw na ngayon ay nagso-soul winning. Nagso-soul winning ka na ngayon. At the more na nagso-soul winning ka, the more mo nakikilala ang Diyos. Kita mo ang Diyos pag ikaw ay pupunta sa area. Kita mo ang Diyos pag ikaw ay nagsishare ng gospel. Kita mo ang Diyos kapag may nakakasalumuha ka sa area. Ganon tumabaho ang banal na Espiritu. He will guide us into all truth. That's why it will lead us to know more about Christ. Ganon po ang banal na Espiritu. Kaya wag po natin babaliwalain po yun. Yung pagso-soul winning, akala mo parang nag-share ka lang. No way. Kapag ikaw ay nagso-soul winning, kita mo ang Diyos. Pag ikaw ay nag-share doon sa tao na parang hindi niya na alam ang gagawin niya, kita mo ang Diyos doon. Kailangan niya ang Diyos. Kailangan niya ng tagapagligtas. Kailangan niya ang Kristo Jesus because ang tanging solusyon sa kanyang problema ay si Kristo Jesus. Hindi mo magagawa yun without the work of the Holy Spirit. Kapag ikaw ay nagtatrabaho without the work of the Holy Spirit, baka isang init pa lang dyan, ayoko na.
Uwi na ako. Isang ulan pa lang, mga kapatid, ayoko na. Pag may nakita ka na aso, ayoko na. Ayoko na. Ay, dito pwede. Ayoko na dito. Ayoko na. Nakita niyo po yun? Isang aso, tuta lang yun. Uy, ayoko na. Nakita niyo? Sabi nga ni Sir Mike, natatanda ko yun eh. Lagi ko pinapangalagaan yun eh. Pag ikaw ay talagang tinawag, hindi ka kakagatin nun. pag ikaw tinawag talaga sa gawa, hindi ka kakagatin nun. Yan ang biruan namin sa area. O may aso, o pag tinawag ka talaga, subukan mo. Ayun, tinahulan nga. Takbo siya. Hindi ako tinawag pala, sir. Hindi daw siya tinawag eh. Loko-loko din eh. Alright. Nakita niyo po yung work ng Holy Spirit, mga kapatid? Nakita niyo po yun? Hindi mo ninanais, hindi mo makikita yung ganda ng soul winning without the work of the Holy Spirit. Diba? You cannot see the beauty ng pagpunta mo dito sa church, mga kapatid. Kapag if you are not, wala yung work ng Holy Spirit sa buhay mo, hindi ka magiging excited, parang magiging normal lang ang pagpunta mo sa church, mga kapatid, kapag hindi ka puspos ng banal na spirito, mga kapatid. Hindi mo maunawaan kung bakit ganun, ano nangyayari sa church, ano nangyayari doon sa mga pinipreach, hindi mo maunawaan yun. It is because hindi nag-work ang Holy Spirit sa buhay mo. Kaya nga kinakailangan He will guide us into all truth. Pag ikaw pumunta dito sa bahay pananambahan at na-realize mo yung beauty ng Diyos, mga kapatid, for sure dito, mga kapatid, wala na ibang pinipreach dito kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Ang lahat ng pinag-uusapan dito ay puro sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, kapatid, pag pumunta ka dito, sabi ko kanina, accomplish your purpose. Diba? Kaya nga sabi ko, pag wala ang banal na, kaya nga pag pumunta ka dito at nagpalid tayo sa banal na spirito at nanamnam mo yung mensahe, alright, lubusan mo ulit makikilala ang Diyos. Lubusan mo ulit makikilala ang Diyos. Makikita mo ulit yung kapangyarihan niya. Kasi yung Holy Spirit, ang siyang magbibigay ng liwanag sa iyo, kapatid. Siya yung magbubukas ng iyong isipan patungkol sa mga gawain ng Diyos. That's the work of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya minsan tamad tayong pumunta sa church. Bakit? Hindi, wala Sa bahay pa lang, wala na. Hindi na set yung spirit po natin. Sa bahay pa lang, hindi mo isa-set ang spirit mo pag nandito pa lang. Bahay pa lang, kapatid. Umaga pa lang. No wonder meron tayo our family time with God. Para ma-set yung spirit mo. Ano sabi ng ating mahal na pastor para sa mga estudyante? Natatandaan nyo pa, bago kayo pumunta sa mga schools ninyo, anong gagawin? Magbasa ng Bible. Para alin? Maset yung spirit ninyo. Napakahalaga nun, mga kapatid. Napakahalaga na malaman po natin yan, mga kapatid. Nakakalungkot, no, minsan, pag pumunta tayo sa church at doon pa tayo na-offend, patay. Pagpunta mo dito sa church, nagkaroon pa tayo na-offend ka pa, nako. Hindi natin nakuha, hindi natin nakita yung Diyos. Ang nakita natin yung pagkakamali ng tao. Pagpunta natin dito, ay, dahil pa ng mga ano doon, no? Dahil pa lang chismosa doon sa church. Ayun yung nakita natin, hindi mo nakita yung kadakilaan ng Diyos. Bakit? Yun ang sinasabi ko. Hindi tayo puspos ng banal na spirito. Kaya na nakikita natin yung mga ganong klaseng bagay, kaya nakatuon tayo sa mga ganong klaseng mga tao, hindi tayo puspos ng banal na spirito. It's very important, mga kapatid. No? Kaya nga yan po yung dapat po nating alamin, dapat po nating pagsumikatan. Yan po yung maglilid. The main mission of the Holy Spirit is to lead us to Christ. At pag nakilala mo si Kristo Jesus ng lubusan, sabi ko nga po, pag nagpasakop kayo doon, di ba? Sa banal na spirito, lalo mo siya makikilala. Alright, ano na lang yung problema sa atin? Ngingitian mo na lang yung problema.
Ngingitian mo na lang ang problema, kapatid. Ngingitian mo na lang kahit ano pang dumating sa iyong problema, mga kapatid. Kahit anong unos pa yan ng iyong buhay, kapatid. Ngingitian mo na lang yan because you know that we do have the Holy Spirit. Kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Kilala mo kung sino si Kristo Jesus sa buhay mo, kapatid. Kaya ngingitian mo na lang ang problema. Ang sarap pagkilala mo ang banal na Espiritu, kapatid. Ang sarap pakinggan ng mga ganong klaseng, akalain mo yun, may comforter ka? Akalain mo yun, merong mag-guide sa iyo into all truth? Akalain mo yun, na yung pag-guide na yun ay lalo mo pang makikilala ang Panginoong Hesukristo? Wow! Kaya nga yun po yung dapat nating maunawaan, mga kapatid. How does the Holy Spirit will lead us to Christ? Because the Holy Spirit will guide us into all truth. And that truth right there is none other than the Lord Jesus Christ, kapatid. Ang Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po yung kagandahan. Kapag tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, lalo mo siyang mauunawaan, lalo mong makikilala ang Diyos ng lubusan. Amen. Kaya nga sabi ko kanina, the Holy Spirit will allow us, will let us understand the things of God. Number 2, how does the Holy Spirit will lead us to Christ? Pangalawa, because the Holy Spirit glorifies Jesus. The Holy Spirit glorifies Jesus, mga kapatid. Same. Dito lang po tayo. Di po tayo alis dyan. Chapter 16 in verse number 14. Ano sabihin po ng Bible po dyan? He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. That's the work of the Holy Spirit. Igo-glorify niya ang Panginoong Hesukristo. The Holy Spirit does not draw attention to Himself, but glorifies Jesus Christ. Nakita niyo po yun? Kaya nga sabi nga ng Biblia dyan in chapter 16 in verse number 13, the Bible says there, He shall not speak for Himself, because the Bible says the Holy Spirit shall testify the Lord Jesus Christ. Kung ano po yung pinreach ni Sir Maki last Wednesday. Ang Holy Spirit, ang siyang magte-testify saan? Sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga patuloy, kaya nga siya i-glorify niya, ihangat niya. The only thing that glorifies Jesus is the work of the Holy Spirit. Ulitin ko po. The only thing that glorifies Jesus is the work of the Holy Spirit, mga kapatid. Yan lang po katangi-tangi na mag-glorify sa Panginoon. That will lead me to my third point, mga kapatid. That will lead me to my third point, because the Holy Spirit will give us a Christ-like character. Yan po ang trabaho. That's why mag-glorify po natin ang Diyos. Why? Because we have a Christ-like character. Saan po natin matatagpuan po yan? Galatians chapter 5 in verse number 22. Puntahan po natin para makita nyo po, mga kapatid. Let's go to that passage, mga kapatid. Galatians chapter 5 in verse number 22. But the what? But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. No wonder, mga kapatid, we can glorify. Ang banal na Espiritu ay mag-glorify talaga. I-glorify niya talaga ang Diyos, mga kapatid. Kasi doon makikita yung fruit of the Spirit para po sa atin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, sana makita niyo po yung kahalagahan
kung ano pong makukuha natin sa if we allow the Holy Spirit will work in us, mga kapatid, yaan na magtutulak sa atin patungo doon sa pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo. At kapag meron at lubusan natin kilala ang Panginoong Jesucristo, the fruit of the Spirit ay lalabas po sa atin. Lalabas po sa atin po yan, mga kapatid. Yaan ang magbibigay ng kagandahan patungkol po sa banal na sa Espiritu, mga kapatid. Kaya nga napakahalaga eh. Napakahalaga nitong pinag-uusapan natin. No, ito, I hope na nakukuha niyo po yung kaya nga, kapag tayo, hindi natin hinayaan ang banal na Espiritu na mag-work sa ating buhay, malungkot na buhay na Kristiyano, meron po tayo. Malungkot na buhay na pagiging Kristiyano, meron po tayo, mga kapatid. That's why we need to allow the Holy Spirit to work in our everyday living. Don't quench! Huwag mong i-quench ang banal na Espiritu, mga kapatid. Always allow the Holy Spirit to work in you. Sabi ko nga, huwag mong tatanggalin. The main mission of the Holy Spirit is to point us to Christ. That's the main mission of the Holy Spirit. If you allow Him to dwell in you, at talagang magpasakop tayo sa banal na Espiritu, mga kapatid, lalo mo siyang lubusang makikilala. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ngingitian mo na lang yung problema. Ngingitian na lang natin yun, mga kapatid. Bakit? Kasi alam mo at lubusan mo ng kilala ang Diyos, anong kaya niyang gawin sa buhay mo. I hope na nauunawaan niyo po ito, mga kapatid. Simple lang. Very basic po ito pinag-uusapan po. Kaya nga, mga kapatid, akalain niyo po yun. Pinunta ko kayo po kanina as part of my introduction po kanina, kung ano pong meron sa Holy Spirit. He's co-equal with God. Kaya nga, hindi lang po siya basta-basta puwersa eh. Hindi lang po siya basta-basta na parang force lang na ganyan. No. He is a person na nasa sayo. Na anytime na pwede mo siyang tawagin, na anytime na pwede pwede kang makipag-usap sa Kanya, kapatid. Sa panahon na hindi mo na alam ang gagawin mo, alright, you have the Holy Spirit. That will push us more to know more about Christ. Kaya nga, mga kapatid, itong 3 puntos po na ito, no? Kapag tayo po ay nag-guide into all truth, we will the Holy Spirit will also glorify Jesus Christ. Nakuha niyo po yun? And then pag nag-glorify ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? Magkakaroon din po tayo ng Christ-like character, which is the fruit of the Spirit, mga kapatid. Kalahin niyo po yun. Kapag puspos ka ng banal na Espiritu, kita sa iyo ang Diyos. Kita sa iyo ang Diyos. Pagpuspos ka, pagpunta mo dito, nahangiti ka, you have the joy. Di ba? Kaya kapag puspos ka ng banal na Espiritu, mga kapatid, walang yabang eh. Pagpuspos ka ng banal na Espiritu, bababa ka talaga. Pupunta ka talaga doon sa pinakamababa. Kaya kapag pag meron tayong pride, hindi tayo ganong puspos ng banal na Espiritu, mga kapatid. Pag hindi tayo nagpapakorek, alright, siyasatin natin ang ating sarili. That's pride. Same thing din sa mag-asawa. Pag hindi kayo nagpapansinan at pataasan lang lagi kayo ng pride at hindi kayo nagkikibuan lagi, alright. Wala doon. Hindi tayo puspos ng banal na Espiritu, mga kapatid. Diba? Kapag hindi kayo nagkakaunawaan, magkakapatid, alright? Pag hindi kayo nagpapansinan, tagal-tagal nyo na hindi nagpapansinan, yes, sabi ko sa iyo, pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, kapatid, alright, meekness. Ibababa ka talaga, kapatid. Aaminin mo, alright, pagkahamali ko to, pasensya na, nagawa ko sa iyo to. Minsan alam niyo po ba, parang hirap nating humingi ng tawad. No? Yun yung sasabi na, parang hirap nating humingi ng sorry. Parang ang hirap bigkasin yan sa ating mga bibig. Sorry for my mistake. Sorry dun sa ginawa ko sa'yo. Parang hirap, no? Pero sabi ko nga po siya, that's why we need to allow the Holy Spirit to work
and our everyday living. Alright? As I conclude this message, mga kapatid, will you allow the Holy Spirit of truth to guide you? This evening, will you allow? Will you allow? Will you allow the Holy Spirit to guide you into all truth? In your everyday living? If so, then I can assure you that you will know Him more. I can assure you, kapatid, that you will know about Christ more. Because if you quench the Holy Spirit, question, who will guide you? Huh? Question. Alright? If you quench, pinaliwanag po ni Sir Maki yung quench last time. Pag tinaboy mo, or pinuksa mo, you extinguish yung Holy Spirit, mga kapatid. If you quench the Holy Spirit, question, who will guide you? Second, if you quench the Holy Spirit, mga kapatid, who will be glorified? Third, if you quench the Holy Spirit, what kind of character ang lalabas sa'yo? Anong klase? Tatlong yun. Bago tayo maghiwa-hiwalay. Sabi ko, mabilis lang po ako mag-preach. Tatlong bagay lang po yun. Kapag kinwench mo ang banal na spirito, sinong magga-guide pa sa'yo? Pag kinwench mo ang banal na spirito, mga kapatid, sino ang mag-glorify na? At pangatlo, pag kinwench mo ang banal na spirito, anong karakter ang lalabas sa'yo? I hope na maliwanag po itong mensahe pong ito. That's why the Holy Spirit will guide us to know more about Christ. Alright? I hope the message is clear. Tayo po yung magsitang lahat. Dakila namin Diyos Ama, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ipinagkalob niyo po. Salamat sa natapos po na paggamit niyo po sa akin, Panginoon, sa paghahayag ng inyo pong salita. I've done my part, O God. But please, use this message, Panginoon, na lalo pa nilang maintindihan kung ano pong layunin ng banal na spirito sa kanilang buhay, Panginoon. Please, O God, help them. Yan po aking panalangin, Panginoon, simula kanina nung tayo po'y nag-uusap, na lalo pa nilang makita ang layunin ng banal na spirito, Panginoon. Thank you, O God. Help this message to pierce their hearts and their minds, O God. We thank you, we praise you. In Jesus' name, amen.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe namin napakinggan. Salamat po, Panginoon, sa paggamit niyo po kay Sir Conrad. And thank you, O God, for allowing us once again to be reminded na dapat po kaming magpasakop sa inyo, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, for giving us a comforter, O God, that will guide us into all truth and that will guide us to the truth, O God. Salamat po dahil hindi niyo kami pinapabayaan na maging mag-isa habang kami ay namumuhay sa ibabaw po ng makasalanang mundo po na ito. Thank you, O God, for allowing us to have the Spirit. Salamat po, Panginoon, na siya ito po nagre-remind po sa amin ang dapat po namin gagawin at paano po kami maglalakad, Panginoon, bilang inyo pong anak. And by doing this, Panginoon, sa pagpapasako po namin sa inyo, salamat na hinahayaan niyo pong makita ng mga tao, Panginoon, ang inyo pong imahe sa aming pong buhay. And because of that, ay kami po'y lubusan nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo. At kami rin, Panginoon, ay patawarin po ninyo for sometimes quenching you, Spirit, o Holy Spirit, O God. Na kami po'y humingi ng kapatawaran kung minsan po namin kayong binabaliwala sa aming pong buhay. Kaya salamat sa paghahayag muli ng inyo pong salita. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon po kami ng commitment, Panginoon, at may re-renew po namin ang aming commitment sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 All right. Can you shout aloud? Amen for the message. Amen. Great, great, great message. Amen. Alam niyo po, mga kapatid,